Welcome back to my YouTube channel na lagi. This is Ralph731. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell and leave comment below kung may katanungan kayo, suggestion kayo, sasagutin ko po lahat yan sa abot ng aking makakaya. And shout out po sa ating mga kaka-elixir, sa mga customer ko na RR731 Moto Online Shop, sa aking mga ka-YouTuber, subscribers yan, mga followers natin sa Facebook. Shout out sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, hindi ko na po isa-isahin. Baka may makalimutan tayo. Ito at reaction video lamang po tayo. Ito. At nagtatanong yung ating kaka-elixir. Ito po topic natin ngayong araw. Makakatulong din ito. Nagtatanong yung ating kaka-elixir, ano raw ba ang... Teka muna, bago yun. Pakilike pala yung aking Facebook page. Pag kailangan nyo lang KLX Parts, papresyong pangmasa. Search nyo lamang po RR731 Moto Online Shop sa Facebook At isa pa pong page na Ralph731. Pakilike na rin po yan. Okay, maraming salamat yun. At balik po tayo sa topic. Okay, ang topic po natin ngayong araw. Ito po, minabasa ako na post ng ating kaka-elixir. Para ginawa ko na video para maalaman doon na iba na makatulong sa iba, di ba? Nag-post si Sir sa malaking group ng ating KLX na sa KLX 150 Club Philippines. Tatanong si Sir, ano raw ba ang kaparehas na valve seal ng KLX 150? Ito real talk lang tayo. Kung bibili ka ng genuine Kawasaki na valve seal, napakamahal, di ba? So, kaya nga gaya ng comment ko ron sa page, basta sinabi yung 5mm valve stem. Ano yung valve stem? Ayan, flash ko rito. Yun yung naka-stem ng barbula. Ang KLX kasi ay naka 5mm valve stem. So, kahit anong motor na 5mm valve stem ay pupwede. And tsaka take note, pag nagpalit kayo ng valve seal, huwag po kayong bibili ng replacement. Di bali medyo mahal po ng kaunti. Kasi po, madalas natin gumagawa ko, pag binili ng customer ko is replacement na valve seal, nangyayari po ay magkakaroon ng back job. Kunyari ginawa ngayon, bukas, makalawa, babalik dito sa akin, umuusok yung motor niya kasi nasira yung valve seal. Pero pag genuine na kinabit namin, ay matagal na, hindi siya babalik, hindi masisira. Kaya dyan po nga nyo. Ano bang pwedeng valve seal sa KLX? Tulad ng Mio, yan, 5mm ang valve stem yan, XRM yan, 5mm din po valve stem yan. Mura pa, pakamura ng genuine na Honda. Yan po madalas ginagamit ko Honda. Tsaka yung genuine Badya, yan mura lang. Yung Pan City 100, napakamura. Dati 50 pesos lang ang bill ko sa isa, yan. Tapos ano pa ba? Yung sa Raider kasi ano yan. Pero sa mga smash yan, mga 5mm valve stem yan, yung mga Rusi, TMX yan, yung mga Skygo, 5mm yan. Yung pangkaraniwan kasi sa mga motor natin yan. Pero meron din motor na mga 4.5 ang valve stem. Yun ang di pa pwede. Kasi masikip yung butas nun. Tulad ng Yamaha Sniper, 4.5 yan. Tsaka yung Raider 150 yan, 4.5. Pero halos karamihan sa motor natin pangkaraniwan, 5mm na valve stem. Gusto nyo makatipid pero genuine, genuine Badya or pang XRM. Kaya hindi rin po ako nagbebenta ng valve seal sa online shop ko kasi minsan nakakaawa rin may customer, valve seal lang bibilin sa'yo. Minsan mas mahal pa yung shipping fee sa valve seal o minsan kapresyo ng valve seal, di ba namamahal. So ginagawa ko, tinuturo ko na lang sa mga kaka-elixir natin na pwede yung ganito para hindi na sila magpa-shipping pa, di ba mga kaka-elixir. Pero yun mo, magkano yung dalawang valve seal? Inaabot na 120, 100. Papa-shipping sila, 100 pesos, 120. Di madodoble, di ba? Kaya kung ituro na lang natin na di na nakatulong, pwede naman sila bumili kaya pasabay, pero wala talaga ako tindang valve seal. Kasi nga, mamamahal yung customer, hindi sila makakatipid. Yun na inaano ko. Paano mga kakainis. So, yun naman po inano ko sa inyo. Basta take note, huwag kayong gagamit ng replacement parts na valve seal yan. Aftermarket pwede. Yung mga pitch bike yan, pwede po yan. Hindi ko pinopromote si pitch bike matibay yan. Yung mga ginagamit sa racing yan, mga racing monkey, pwede po yan. Mga CRP yan, mga produkto na yan, MTRT.
Pero yung mabibili mo na replacement na ang halaga ay 50 pesos dalawa, wag yun. Kasi magkakaproblema. Iwas back job, ang mahal magpa-top overhaul. Kung DIY ka naman, di ba? Doble trabaho, doble pagod ka yun. So yun lang po mga ka-Elixir, yun ang ating tips for today. Maraming salamat po sa suporta at hanggang dito lang po ating video. And bye-bye.